What do you think is the most appropriate penalty for graft and corruption? Lahat sa buong mundo, sa science ng criminology, it's not the actual penalty, but the certainty na mahuhuli ka. Sa Pilipinas, pag antibiotics, pandesal, ang nanakawin mo, sigurado huli ka. Pero pag nagnakaw ka ng malaki, magiging congressman ka. Pag mas malaki ninakaw mo, magiging senador ka. Pag barkada mo si Napoles, siyempre si Napoles, i-clear ka, barkada mo siya di ba? Magiging vice president ka. At pag naging presidente ka, mga kasama mo, kasama na sa corruption. You go to the LTO, kumuha ka ng lisensya, corruption. You bumili ka ng bahay, sa taxes, corruption. Buong buhay natin corruption. Huwag na tayo magbulag-bulagan unless we change the system. So, we need to give Senator Marcos a chance to... No, I was just wondering kasi sinasabi ni Senator Alan, pagka malaking ninakaw mo, maging congressman, mas malaking maging senador. Is that how he became congressman? Is that how he became senator? Let me respond. That's not how I became congressman. It's not how I became senator. Well, mga kababayan, alam kong sa Europe nag-aral si Senator Bongbong kahit peke yung diploma. Pero Ibang issue na yan, Senator Alan. ang sinabi ko po na magiging congressman ka, that's sarcasm. Because it applies to many, not to all. Okay. Kung ako'y naging congressman dahil corrupt, di sana hindi ako sumama sa EDSA 1, EDSA 2, hindi ako lumaban sa corruption ni Binay, hindi ako lumaban sa corruption ni Arroyo. But Senator Marcos, nasaan ka pag corruption ang pinag-uusapan? Di ba? Wala ka sa hearing. Sabi mo kanina, Senator Marcos, matagal tayong magkapartido, bakit ngayon lang bringing up? Naalala ko tuloy, nung hearing na Napoles, galit siya sa akin lumapit. Kasi pinapatawag ko yung isang Maya Santos. Ngayon ko lang nalaman bakit. Kasi lumalabas, doon sa final ngayon sa Ombudsman, yun pala ang in-between ni Senator Bongbong at ni Napoles. All right, this will be the last word of the... To be fair to you, Senator Bongbong, yun din ang akala ko. Kung may Napoles ka, bakit ngayon lang? Tinignan ko 2007 to 2009 lang yung audit, 2011 yung sayo. Kaya ngayon lang lumabas. Pangalawa po, hindi totoo walang basihan ang numero. $4 billion na po, 2 bilyong piso ang na-recover ng PCGG. Ayan po, chairman ng COMELEC, dating PCGG. Na, hindi ko alam kung sa akin siya natatawa or kay Senator Bongbong. Pangatlo po, $1 bilyon ang ngayon pinaglalabanan pa rin ng gobyerno at ng Marcos family.